Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Vrix. Ano ang mali sa akin? Nakahiga ako sa kama ko sa kwarto ko, para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Nakakawala talaga ng kontrol ang babaeng ito sa sarili ko. Kapag nasa paligid ko siya ay tumataas ang tibok ng puso ko, nawawala ang lahat ng kontrol ko. Nung araw din, nung nasa phone ako at dumating siya, nung nakita ko siyang kagatlabi, gusto ko na talagang halikan ang mga labi na iyon. Bakit siya lang ang nagpaparamdam sa akin ng ganito? Wala pang babaeng nakaapekto sa akin ng ganito. Hindi ko alam kung anong problema ni Mia sa kanya, pero sa tuwing nakikita niya ako ay pilit niya akong inaakit na hindi ko naman talaga gusto. At kapag ginagawa niya iyon sa harap niya ay talagang naiinis ako. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nawala ang galit ko kagabi, at nailabas ko lahat ng galit ko kay Ryan. Pero isa lang ang pinagtataka ko, bakit lumuluha ang mga mata niya nung hinalikan ako ni Mia? Hindi ba niya nagustuhan iyon? May nararamdaman ba siya para sa akin? Jesus, Vrix Adams, hawakan ang iyong sarili at kalimutan na lang siya. Babysitter lang siya ni Ryan. Babysitter lang. Kaya tumigil ka na. Pero bakit pa rin siya naapektuhan ng si Mia? So just stop. Wala kang pakialam. Tumahimik ka at matulog. Tapos narinig kong bumukas ang pinto ko, napatingin ako kay Ryan na nakatayo sa may pinto na may hawak na teddy bear. Dad, I can't sleep, sinabi niya. And why is that? Itinanong ko. B is not here. Isang araw lang siya nandito at sinasabi mo sa akin na sa isang araw lang ay sobrang attached ka na sa kanya, kaya hindi ka na makatulog mag-isa ngayon. Nakatayo siya doon habang nakatingin sa ibaba. Come inside, sabi ko. Isinara niya ang pinto at tumakbo papasok sa loob at umakyat sa kama. Hinila ko siya palapit sa akin. It has been a month since she started working and Ryan has got so attached to her that every time, pag uwi ko galing opisina, sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanya at ang mga bagay na ginawa nilang dalawa buong araw. Dahil sa kanya, marami akong nalaman tungkol sa kanya. Tulad ng nakatira siya sa kanyang yaya, pagkatapos ay mahilig siyang makinig ng musika at mahilig din kumain ng mga chocolate cake at marami pang iba. Sabi ni Ryan, Dad, alam mo bang nagustuhan ni B ang ginawa mong pagkain? This is what I was talking about. Sa mga araw na ito, siya lang ang pinag-uusapan niya. Really, she did. Tumango siya na may malawak na ngiti. Isang bagay ang napapansin ko sa tuwing kinakausap niya siya ay laging may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Isang ngiti na hindi kayang dalhin ng kahit sino sa kanyang dating nani sa kanyang mukha. At itong ngiting ito lang ang gusto kong makita, ang kaligayahan niya ang mahalaga sa akin. But you know, last night when you scolded me, she was more angry at you than I was. Napangiti ako nang marinig ko siya. Talagang galit siya. Okay, that's enough with the B topic, now go to sleep. Sabi ko. Tumango siya at pumikit. Makalipas ang ilang sandali ay bumulong siya na nakapikit na nag-iisip na tulog na ako. I wish you marry B instead of that BBB. Bakit mas maraming problema ang ginagawa ng batang ito? Nalilito na ako. At ano ang BBB? This much I can make out that he is talking about Mia, but what is BBB? Kinaumagahan, medyo maaga akong umalis because I had a meeting to attend. Si Ryan ay naghihintay sa kanyang B. Nagtataka ako kung bakit B ang tawag niya sa kanya. Hindi mo ba naisip, Vrix Adams, na sa mga araw na ito marami kang pinagtataka, kinukutsa ako ng konsensya ko. Stop and focus on your goddamn work. After working for almost 5 hours continuously, tinawagan ko ang assistant ko. Pumasok siya. Yes, Mr. Adams, sabi niya. Sumandal ako sa upuan ko, then sinabing, Chloe, I want you to fix a meeting with the Chinese clients tomorrow and make sure you have everything prepared. Tumango siya, okay Mr. Adams. At yung file na sinabi kong isummarize mo, ginawa mo? Yes, I did. Dadalhin ko lang yan. Okay. Isa pa, napatigil ako nang mag-ring ang phone ko. Tiningnan ko ang caller ID. Mommy. Bakit siya tumatawag? Sinenyasan ko si Chloe gamit ang kamay ko na umalis na. Tumango siya at umalis. Kinuha ko ang tawag. Mommy, sabi ko. Vrix, kamusta? Ang excited na boses ni Mommy ay nanggaling sa kabila. May mali talaga. Mom, kakakita lang natin kagabi. Can you please come to the main topic? Oh, mukhang mas matalino ka sa akin. Inilibot ko ang paningin ko. Mom, ano yun? Vrix, actually may gusto kaming sabihin sa'yo. Importante talaga. Okay, sabihin mo na. Hindi sa ganito. Bisitahin mo kami mamayang gabi, Vrix. Mag-isa. Strange. Mukhang seryoso talaga. Okay, Mom. Bye.
Ingat ka Vrix. You too, ibinaba ko na ang tawag. Nang matapos ang trabaho ko, tiningnan ko ang oras 8 PM na pala. Kinuha ko ang coat ko na nasa upuan at umalis. Pagdating ko, sinalubong ako ng nakangiting mukha ni na mommy at daddy, pumasok ako. Vrix, you are here. May importante talaga tayong pag-uusapan, sabi ni daddy. Tumango ako. Umupo kami sa hapagkainan, ang mga pagkain ay inihain ng mga kasambahay. Tapos tumingin ako kay mom and dad. So ano yun? Panimula ni mom sa katumawa ng kinakabahan. Kumunot ang noo ko. Mom. So we were saying na tama na Vrix, magpakasal na kayo, sabi ni dad. Inilibot ko ang paningin ko. Not again. We are not discussing about it again. Nasabi ko nang hindi ako magpapakasal kahit kanino. Sabi ko. Vrix, hindi mo laging iniisip ang sarili mo. Isipin mo si Ryan. Vrix, kailangan niya ng ina, sabi ni mommy. No, he doesn't. I am here for him, kung ano man ang kailangan niya nandito ako para ibigay sa kanya. Vrix, hindi mo laging magampanan ang isang tungkulin ng isang ina. Sabi ulit ni mommy this time sa galit na tono. Kaya ko. I have for so many years and I will. Speaking about Ryan, that night you both saw, he doesn't like Mia. So there's no point of marry her saying it's for Ryan. We are not talking about Mia. Hindi ko alam Vrix bakit hindi mo ito nakikita, pero kaya natin at kahit si Ryan kaya niya nakasama mo siya dahil lang sa pera mo. Mom, sabi ko sa matigas na tono. Ito ang totoo Vrix. Napabuntong hininga ako. Okay, so let's not talk about Mia. I am sorry to disappoint you guys but I am not dating anyone else. Biglang sabi ni dad. Vrix, we have someone for you. Really? Ang galing niyan at paano mo malalaman yun, na mas magaling ang isang tao, kaysa kay Mia? Kasi nakita na namin siya, at alam namin na mas magaling siya kaysa kay Mia at gusto rin siya ni Ryan, sabi ni dad. May gusto sa kanya si Ryan. Iilan lang ang gusto ni Ryan, at pinag-uusapan nila ang isang babae na gusto ni Ryan. Wait, pag-isipan ko, gusto ni Ryan si Maria, at inaalagaan din niya ito. Sila ba ay? No way in hell they are asking me to marry a 40 years old woman, no. Hindi maaaring siya iyon. Then, ang nagustuhan ni Ryan ay, si Bella. No, sinusubukan ko nang malaman ang nararamdaman ko para sa kanya. Ginugulo na niya ang ulo ko. Hindi ko na kaya. Nagseryoso ang mukha ko at nagtanong, who are you guys talking about? Huminga ng malalim si mom at tumingin kay dad, tumango siya then mom said, si Bella. Nanlaki ang mata ko, naikuyong ko ang aking panga. Alam ko na ito. Nagpatuloy si mommy, Bella is best for Ryan. Ryan loves her Vrix. Nakita mo na ba si Ryan na sobrang masaya sa piling ng iba maliban sa'yo? Vrix, hindi mo siya mapapanatiling ganito palagi. Nakakulong sa isang bahay at ikaw lang ang makakaalis sa kanya. Siya ay isang bata Vrix. Ang bawat bata ay nangangailangan ng isang ina, isang kaibigan at si Bella ay maaaring maging pareho kay Ryan, a mother too. I have seen the bond between them, it's really strong that if you tell Ryan that you'll marry Bella, he will be the happiest among everyone. And you too Vrix, you can't just waste your life like this. Kailangan mo nang makakasama mo Vrix na babaguhin niya ang buhay mo. Isang beses mo lang siyang nakilala, and you are telling me that she is best for Ryan, to be his mother. That's ridiculous. Yes she is. We are old enough to read people, to understand them. And to see what they really are. Nakipagtalo si mommy. Paano kung sabihin kung wala akong tiwala sa kanya? We have seen who you trust Vrix, Mia, really Vrix. Siya ang pinili mo. Isang babaeng hindi man lang gusto ng anak mo. Paano ka nakakasigurado kay Bella? Nung pinagalitan mo si Ryan, pinuntahan ba ng mahal mong girlfriend ang anak mo para i-comfort siya? Imbes na nakatayo siya doon na nakangiti. Either you are blind or you are ignoring the truth. Nandyan si Bella para kay Ryan that day. Trabaho niya yun. Binabayaran ko siya niyan. Ang pananatili sa buong gabi ay hindi bahagi ng kanyang trabaho. Bumuntong hininga ako at tumayo sa kinauupuan ko. Sa tingin ko dapat na akong umalis. Aalis na sana ako nang dumating si mommy at hinawakan ang kamay ko. Pag-isipan mo, Vrix, isipin mo si Ryan. Without saying anything else, umalis na ako. Pagdating ko sa bahay, tinanong ko si Maria tungkol kay Ryan, sabi niya nasa kwarto niya. Tinahak ko ang daan papunta sa kwarto niya. Pumasok ako at nakita kong natutulog na si Ryan. Pumasok ako at binuksan ang bedside lamp at umupo sa kama sa tabi niya. Sinuklay ko ang kamay ko sa buhok niya at hinalikan siya sa noo. Naisip ko kung ano man ang sinabi nila mom at dad ngayon. In a way tama sila, Ryan need a mother who can take care of him and be with him when he needs. Sinong nag-akala na magkakaroon pa siya ng kaibigan na nakakulong sa isang bahay? Pero Bella, wala akong alam sa kanya.
Bakit sa kanya nauuwi ang lahat? Kagabi, pumasok sa isip ko ang mga sinabi ni Ryan. I wish you Mary B instead of that BBB. Bumangon ako at pinatay ang bedside lamp. Pagtingin ko sa kanya ay lumabas na ako ng kwarto. Nakarating na ako sa kwarto ko. Hinubad ko ang aking coat at tie, tumayo ako sa harap ng bintana na nakatingin sa labas, iniisip kung ano ang dapat kong gawin. Sa wakas, tinawagan ko ang aking personal investigator, na kaibigan ko rin. Sinagot niya pagkatapos ng ilang ring. Hello, sir, I think you have called this number by mistake. Sinabi niya. Lucas, seryoso ako. Okay, parang may galit. So bakit ang seryoso mo? Kailangan kong ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang tao. At sino naman, honey? Isabella Wilson. I want to know everything about her. Everything means every damn thing. Oh man, are you finally in love? Can someone please pinch me? If Briggs Adams is in love, sabi niya at nagsimulang tumawa. Shut up, siya ang nani ni Ryan. So you are in love with your son's babysitter. It's fine, I don't really mind. I support boss and babysitter relationship too. By the way, kailan ko siya makikilala? Nakakainis tong lalaking ito. Just get me the information at tigilan mo na yung kalokohan mo. You are no fun. I am happy at least it's not that bitch Mia. But I have to agree to one thing that she was hot. Lucas, may oras ka hanggang umaga. Sabi ko na hindi pinansin ang komento niya tungkol kay Mia. Okay fine, with that ibinaba ko na ang tawag. Bakit lahat galit kay Mia? Hindi ko pa rin maintindihan. I mean she is fine, at least sa harap ko. But Isabella, tumingin ako sa labas ng bintana at huminga ng malalim. Sorry Bella pero kailangan kong gawin ito para kay Ryan. Siya ang lahat sa akin. Sa kabilang banda, si Bella. Yaya bilis late na ako, sigaw ko mula sa pinto. Nasa kusina si Yaya at nag-iimpake ng cookies para kay Ryan. Noong araw na sinabi ko sa kanya na wala na akong cookies na maibibigay kay Ryan, sinimulan niya akong pagalitan na para bang sinasadya kong kumain ng lahat ng cookies. Yaya, sigaw ko ulit. Coming. Tumakbo siya at binigay sa akin ang box. Eto kunin mo at ibigay mo sa kanya. Tumango ako at lalabas na nang hawakan niya ang braso ko at hinila ako pabalik, sinamaan niya ako ng tingin at sinabing, Don't you dare eat a single one. Para sa kanya. Inilibot ko ang paningin ko. Yaya, ika-10 beses mo na itong sinasabi sa akin. Hindi ako ganoon kasama para kainin ang cookies ng kawawang baby ko, sabi ko saka humalik sa cheeks niya. Binitawan ko ang sarili ko sa pagkakahawak niya sabi ko. Gayunpaman magkakaroon ako ng isa o dalawa o maaaring higit pa. Bye. Bella, galit na sigaw niya. Bye, sigaw ko pabalik na natatawa saka ako sumakay ng cab. Pagdating ko sa mansion, papunta na ako sa kwarto ni Ryan nang dumating si Maria. Good morning Maria, masayang sabi ko. Good morning Bella, sumagot siya. Bella, gusto ka ni sir na makita sa opisina niya. Mr. Adams, itinanong ko. Tumango siya. Bakit niya ako gustong makita? Hindi ko alam Bella, pero sabi niya na kapag dumating ka papuntahin muna kita sa office niya. Tumango ako at nagsimulang maglakad patungo sa opisina niya. May nagawa ba akong mali? Papaalisin na ba niya ako? Nagreklamo ba sa akin ang BBB na iyon? Ano ito? Wala akong maisip. Ano bang nagawa ko? Malalaman mo yan baby. Natatakot ako. O dapat ikaw, wait, some quick suggestions. Ano? No extra talking. No eye fucking sa kanya. No spacing out. Yeah, sa tingin ko tama ka. Salamat. Kumatok sa pinto ng opisina niya, nang marinig ko ang boses niya na nagsasabing come in, pumasok na ako. Doon siya nakaupo sa upuan niya sa likod ng mesa habang nagla-laptop. Pagpasok ko sa kwarto ay dumungaw siya sa laptop niya. Wait, he is wearing glasses. He looks fucking hot with those glasses. He is going to make crazy with those killer looks. Mukhang hot ang lalaking ito sa lahat ng bagay. Hindi siya nakasuot ng kanyang usual suit, suot niya ang kanyang itim na sweatpant at gray na t-shirt. Mas lalo siyang naging hot at sexy nitong hitsura. Di ba sabi ko sa'yo walang eye fucking? Oo, sorry nadala ako sa itsura niya. Okay, hindi na mauulit ang iyong mga pagkakamali. Maging seryoso. You called me Mr. Adams. Ano ang kalokohan nitong nauutal? Ang hotness niya yata. Seryoso. Oh yes. Please take a seat Miss Wilson. Sabi niya sabay pahiwatig sa sofa. Tumango ako at umupo sa sofa. Tumayo siya sa kinauupuan niya at pumunta sa direksyon ko. Umupo siya sa kabilang sofa sa tabi ko. Miss Wilson, I have something for you. Ano? Pinulot ang isang file mula sa mesa, sinabi niya, take a look at this file. Kinuha ko sa kanya yung file.
Bago ito buksan, huminga muna ako ng malalim at sinabing, Mr. Adams, hindi ko alam kung may nagawa ba akong mali o wala. May nasabi na ba sa'yo si Mia tungkol sa akin? Mr. Adams, trust me, she is lying. I have not met her since that night, I mean the Ryan scolding night. I am still saying sorry, please don't fire me Mr. Adams, I am sorry. So hindi mo pinakinggan ang dalawang suggestions ko, at least pakinggan mo ang huli. Marami ba akong sinabi? Are you done? Tanong niya. Ha? If you are done with all your nonsense talks, pakibasa ang file na iyan. Tumango ako at binuksan ang file. Habang binabasa ang file ay nanlaki ang mga mata ko. Teka, ano? Nanlaki ang mata ko nang makita ang halagang $10 million. Tumingala ako sa kanya. Ano ito? Why do I have to pay someone fucking $10 million? Language. Sabi niya saka sumandal sa upuan niya at pinag-cruise ang paa niya na nakapatong ang kamay sa magkabilang gilid ng sofa. Mukhang malinaw na Miss Wilson. Ang anak ng iyong yaya na ang pangalan ay Seth, sa palagay ko, nilunod niya ang sarili niya sa pagsusugal na ngayon ay hindi pa sapat ang orphanage na iyon para mabayaran ang mga utang niya. Tumakas siya 2 araw na ang nakakaraan at pagkatapos noon ay wala nang nakakita. According to my research, the people to whom he lost ay sinusubukang hanapin siya, ngunit hindi nila mahanap, kaya ngayon ay nagpaplano silang pumunta sa iyong bahay at hilingin ang kanilang pera na ibalik. In fact, he then looked at his watch and said, I think they are already there. Nagulat ako sa sinabi niya. Nagbibiro ba siya ngayon? Ngunit bakit ang Vrix Adams ay mag-aaksaya ng kanyang oras sa akin? At paano niya nalaman ang tungkol sa napakaraming bagay? Pero hindi yun importante sa ngayon, ang mahalaga kung nagsasabi siya ng totoo tapos si Yaya lang mag-isa sa bahay. Paano kung saktan siya ng mga lalaking iyon? No, hindi ko hahayaang mangyari iyon. Kailangan ko nang umalis. With that, tumayo na ako sa upuan ko at aalis na sana. I'm not done yet, Miss Wilson. Tumigil ako sa pakikinig sa kanya at lumingon. Listen, if you are telling the truth then I have to go. Nag-iisa si Yaya kaya nila siyang saktan. Hindi nila siya sasaktan. So you don't have to worry about her, she'll be safe. Pero I doubt if you go there, it will be safe for you. Mga sugarol at lasenggero sila, Miss Wilson. Mabilis kong kinuha ang phone ko sa bag ko, at dinial ang number ni Yaya. Sinagot niya pagkatapos ng ilang ring. Yaya, okay ka lang? I asked her in a broken voice. Bella, mamaya na lang kita kakausapin. May mga tao dito. Nag-uusap lang kami. Sumagot siya. Nakikita ko sa boses niya na may itinatago siya. Sino sila? Sinasaktan ka ba nila? Dapat ba akong bumalik ngayon? No Bella, hindi nila ako sinasaktan. And please don't come now. I'll talk to you later. With that she hung up. Hello Yaya. Napatingin ako sa phone ko at ended na ang tawag. Napaluha ako. Bumagsak ako sa sahig habang umiiyak sa kawalan ko. Wala akong pakialam na nakatingin siya sa wasak kong sarili. Wala akong magawa para kay Yaya. Napakarami na niyang nagawa para sa akin at sa akin, wala lang ako. Naramdaman kong tumayo siya sa kinauupuan niya at lumapit sa akin. Umiiyak pa rin ako. Tumayo siya sa harapan ko at binigyan ako ng panyo. Imbes na umiyak ka, mas maganda kung tutukan mo ang paglutas ng problema. Sabi niya sa malamig na tono. Kinuha ko ang panyo saka tumingala sa kanya. Wala akong magagawa para masolusyonan ang problemang ito. The only solution to this problem is to give those people the money they want and I don't have that much money. Get up, he said in a demanding voice na umiwas sa akin. Umiiyak pa rin ako dahan-dahang bumangon sa sahig. I can help you, but you have to do something for me in return. Ano ang maaari kong gawin para sa isang bilyonaryo na tulad niya? May tanong at pag-asa sa aking mga mata, tumingin ako sa kanya at nagtanong. What? Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko, walang ekspresyon sa mukha niya. Marry me. Sa dalawang salitang iyon ay naramdaman kong dumulas ang sahig mula sa aking sapatos. Nanlaki ang mata ko, nakatayo ako doon sa gulat. Ano ang sinabi niya? Sorry what? You heard it right. Marry me and I will solve that problem of your problem. Not just that but all your problem. Naguguluhang tinitigan ko siya, gulat, hindi makapaniwala, hindi ko alam kung ano pa. Why will I marry you? At bakit gusto mo akong pakasalan? May girlfriend ka. I think you very well know why I can't marry Mia. Sagot niya. Yeah, dahil siya ay isang gold digger, kasama niya para lamang sa kanyang pera at bla bla bla. Pero bakit ako? Nagpapakasal ang mga tao dahil sa pag-ibig. Hindi kita mahal at siguradong hindi mo ako mahal. Hindi mahalaga ang pag-ibig para makapag-asawa. At least hindi para sa akin. Then why? Kailangan ni Ryan ng ina at ikaw ang the best para dyan. Pagkatapos ay humakbang siya palapit sa akin at nagpatuloy. I love Ryan so much that I can do anything for him. I mean it, anything.
Jesus, nakakatakot ang itsura niya. So, ngayon kailangan mong magpasya kung ano ang gusto mong gawin, Miss Wilson. You have two options: either you accept my proposal and live happily, or reject it and become jobless with absolutely nothing. And do I have to remind you that those men are mga lasanggero at mga sugarol, ang mga bagay na gagawin nila sa iyo? Nanginginig ang katawan ko sa pakikinig sa kanya. Pagkatapos ay umatras siya ng ilang hakbang at tumayo na nakalagay ang mga kamay sa bulsa ng sweatpant niya. The clock is ticking, Miss Wilson. Andan pa rin sila sa bahay mo. I can solve everything the moment you say yes. Anong gagawin ko? Ano ba kasing iniisip mo? Sabihin mo lang yes. Napakaraming nagawa ni Yaya para sa iyo, oras mo na para bayaran siya. Sabihin mo lang yes, Bella. Sabihin mong yes. Sa isang yes lang magbabago ang buong buhay mo. Matutuwa si Ryan, magkakaroon ng ina, matutuwa si Yaya, walang problema. Sabihin mo na, Bella. I don't have the whole day, Miss Wilson, sabi ni Vrix. Huwag kang maging selfish, Bella, at sabihin mo lang yes. Kailangan kong gawin ito para kay Yaya, para kay Ryan. Yes, I'll marry you, sabi ko, tumulo ang luha sa pisngi ko. Wala siyang sinabi, walang emosyon ang mukha niya, nothing. Pumunta na lang siya sa table niya at kumuha ng file. Ibinigay niya sa akin ang file at sinabing, sign the papers. It says that you are willingly ready to marry me and can't back out from this deal. Never. Walang iniisip na kahit ano ay pinirmahan ko ang mga papeles. Kinuha niya ang phone niya at may tinawagan. Asher, pumasok ka na lang at ibigay sa kanila ang tseke. With that ay ibinaba na niya ang tawag. Nakatitig lang ako sa kanya. You had everything prepared already. Tumingin siya sa akin at sinabing, oo naman. Alam kong pipirmahan mo ang mga papeles. Tutal mahal mo ang yaya mo. Nagsimula na siyang bumalik sa table niya pero biglang huminto sa dinadaanan niya at lumingon. Isa pa, Miss Wilson, if ever naisipan mong iwan ako, then you have to pay me $50 million, then you are free to go anywhere. 50 million. Yes, Miss Wilson. Nakasulat sa mga papel. Well, hindi ko naman naisip na iwan siya. So, about the wedding, it will be held in 2 days. 2 days. Gulat na sigaw ko. May problema ba, Miss Wilson? Hindi mo ba naisip na kulang ang 2 araw? No, you don't have to worry about the preparations or anything else. I'll have everything prepared. But, pwede ka nang umalis. Rude. Tumalikod na ako at aalis na sana nang huminto ako. Teka, may tanong ako. Muli akong lumingon at nakita ko siyang nagbabasa ng file na nakasandal sa table niya. Mr. Adams, may tanong ako. Sabi ko. Tumingala siya at sinabing, go on. So, we have to get married, right? Inilibot niya ang kanyang mga mata. Miss Wilson, I don't have time for your stupid questions. But it's not stupid. I really want to know. Like after marriage, Mr. Adams pa rin ba ang itatawag ko sa'yo? Nagsalubong ang kilay niya. I continued, because I don't prefer my husband calling me Miss Wilson. Like you can call me anything you want but not that. Do you want any suggestions? Like in the movies married couples do, you can call me baby. Dude, 1 minuto ang nakalipas, umiiyak ka ng gulo. Hindi ako makapaniwalang seryoso ka ngayon. Bumuntong hininga siya at itinabi ang file at nagsimulang lumapit sa akin. Bakit siya papalapit sa akin? At ano ang nakasisilaw na iyon? O kung ayaw mo sa pangalan na yan, pwede na natin palitan. How about love? Papunta pa rin siya sa direksyon ko na may nakakamatay ding tingin. Nagsimula akong gumalaw pabalik. Okay, fine, not baby or love. How about princess? Muli akong umatras at tumama ang likod ko sa dingding. 1 kamay na lang ang layo niya sa akin. Or just Bella is fine. Bella is fine. Nakatayo siya ngayon ng sobrang lapit sa akin at inilagay ang 1 kamay niya sa dingding. Nakagat ko ang labi ko dahil sa lapit. You can call me Vrix, but I don't prefer calling you anything other than Bella. We are not going to have a loving husband and wife relationship. Magiging ina ka lang ni Ryan. Is it clear? Tumango ako na may luha sa mga mata habang nakatingin sa ibaba. Pwede ka nang umalis. At dito na po, nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.